Ang unang malungkot na balita, hindi po natuloy ang paglipad ni Pangulong Bongbong Marcos dito po sa Middle East kahapon, isang araw. Oo, nabasa ko yun eh. Para mag-attend ng COP28 UN Summit sa Dubai. Dubai. In fact, nakaready na po ang ating mga Filipino community doon. Nagtumulong pa nga kahit nasa Qatar tayo, tumulong po tayo sa ating Philippine Consulate General sa Dubai upang makapag-register ng maayos ang mga Filipino community to meet the President. Subalit, on the last minute, the President had to cancel his trip kasi kailangan niyang pagtuunan ng pansin yung nangyayaring hostage situation ng ating mga Filipino seafarers na nag-ipit sa Yemen. No? And as you know, Yemen is just next to yung Houthi. Yung Houthi, oo. Kung tutusin nga, actually, yung mga ibang cabinet secretaries at saka yung mga members ng press corps na kasama sa biyahe, naka-check-in na po sila sa Villamor Air Base. Yun nga lang po talagang hindi po natuloy. Yung pong unang balita po na malungkot. Pangalawang balita na malungkot, masayang malungkot, no? Masaya tayo kasi na-release na po ang dalawang Pilipinong hostage na nasama po dun sa mga dinukot ng militant group na Hamas. At yung po dalawang Pilipino na nasama doon ay na-release na po. As of today po, more than 140 hostages na po ang na-release ng Hamas pabalik sa Israel. Subalit wala pa rin tayo exact figure kung ilan yung kapalit na Palestinian hostages, subalit mas malaki po. Ang malungkot dito, Katropang Dick, dapat ceasefire pa hanggang ngayon kasi may i-release pa ngayong araw. Subalit hindi po naiwasan 14 hours ago, nagbalikan na po ang putukan. Sa kalagitnaan ng ceasefire, nagputukan na naman po sila kasi ayon po sa Israel, ang Hamas po ang nagpasimuno na nag-breakdown ng truce at nagsimula na naman daw umatake sa mga kibbutz outside of Gaza. Kaya ayan, kumbaga, yung ceasefire nila, hindi man lang nila natapos, kayo po ay nakakalungkot na balita. Tigas sa ulo yun pangalawa, sad news ha. Pero bago ko kayo iwan, ibabalita ko sa inyong isa pang sad news. Pinakamalaking sad news ito, Katropang Dick. Yung pinakamalaking sad news na naka-apekto sa maraming mga OFW dito sa Middle East. In fact, ito ay talagang kahapon, ito po ay binalita, ang dami pong nalungkot na Pilipino, natigil ang mga trabaho. At ito naging usap-usapan talaga sa lahat. Talagang lahat natigil, lahat na kahit walang pakialam sa issue na to, lahat po nakarelate. Ito po ang hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Hindi po ako nagbibiro. Hindi po. Sabi ko na nga ganyan na reaction mo eh. Alam mo, Katropang Dick, tayong mga gwapo, nakalahi ni Daniel Padilla, magkakaproblema, alam mo, iniiwasan natin yan eh. Buto talaga ng kabataan ko, hindi tayo ganyan eh. Di ba? So, alam mo talagang, ang dami po ng Pilipino. Sa lahat po ng Christmas party na nagsimula kagabi, yan po yung topic. Kahit saan ka pumunta. Lahat ng Pilipino na kayo, katulong, executive manager, director. In fact, kagabi, kasama ko po naghahaponan si ang ating mahal na ambassador dito at ibang diplomat para po sa opening ng Filipino Food Fiesta. Instead na pag-usapan namin yung masarap na pagkain, maniwala ka, lahat ng lamesa nasa cellphone, lahat ang nilungkot ng muka kasi pinag-usapan ang hiwalayan Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Well, ang masasabi ko sa hiwalayang Katniel, syempre nakakalungkot. Pangalawa, nakakapanghinayang kasi nakita naman natin how they grew up together, how they mature together, yung mga milestones nila together. Syempre sa ngayon na may pinagdadaanan ng kanilang relasyon and they parted ways, marami talaga yung nasasaktan ng hihinayang kasi lalo tayong mga OFWs na nakasubaybay sa kanila kasi talagang pagkatngel, puno ang sinihan ng Qatar, blockbuster yan for sure. Pero respeto natin sila bilang mga individuals, although they are public figures, they deserve respect. Let's just pray for them na they can find the peace that they are both looking for, and after this storm that they will come out as renew and brand new individuals na mas masaya, mas malawak yung pag-iisip at mas magpupursige sila para sa kanilang mga larangan sa buhay.
Yan, magandang araw po sa ating lahat dyan, ating mga OFW na nandito sa Middle East at sa ating mga pamilya. So, trending po ngayon ang Kathniel breakup. So, nakaka-relate tayo dahil nga sa tagal-tagal ng kanilang relasyon ay humantong pa sa ganito, sa hiwalayan. So, pero wala tayong magagawa, ganyan talaga ang buhay. Sabi nga nila, walang permanente sa mundo. Lahat ay mawawala at lahat ay temporary lamang dito. Kaya we respect their decisions at anuman ang behind reason yan ay sa kanila. Hi everyone, this is Del, OFW in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Sa hiwalayang Kathniel, of course, hindi talaga natin inaasahan na darating sa ganun for 11 years na relasyon nila. But then, syempre, andun na yung mga bagay-bagay na kailangan nating tanggapin dahil wala nandun na yun Ang gawin na lang natin is move forward. Maraming salamat. Ano ba yung issue na yan tungkol kay Kathniel? Sa hiwalayan nila? Diyos ko, ano ba yan? Ako hindi nalulungkot. Kasi ako, ikakasal na! I'm happy for my life. I'm sad for you. Ngayon, ano mga relevance ito sa Bantay OFW? Ang relevance na po masasabi ko ito, ang mga Pilipino po, sadya po talagang mapagmahal yan. Kaya tayo mga OFW, kasi kinag-stand na kasi nila yan Kaya kapag ganyang may news, talaga nalulungkot tayo. Ramdam po namin yan dito po sa Middle East. Ano masasabi mo, Katrabandik? Dito naman kasi, maaari dito, meron din ako nakita nakapost dito. Hiwalay na si Kathleen Bernardo at si Daniel Padilla. Kalungkot ganda ng mga pelikula nila nun. Pinag-post pa nga dito wala raw pasok bukas, Biyernes. Sabi ko sa Middle East talagang walang pasok pag Biyernes. Oo. Bakit daw? Bakit daw? Dahil magluluksa sila. Nagluluksa sila. Alam ko naman, kanina sinasabi malungkot kasi pag-ihiwalay. Kala ko, yung magkapartido, kala ko si President Bongbong Marcos at si Vice President Sara, nagkahiwalay na sa partido yung pala. Si Kathleen Bernardo tsaka si... Ay wala. I'm sure wala masyadong papansin dyan. Pero itong Kathniel talaga, ito ay malungkot. At bilang isang OFW, nalulungkot tayo kasi may ilang pelikula rin silang ginawa abroad. Kaya sana yung sa ating Barcelona. mga Pilipino, mga napektuhan ng balitang ito, tandaan po natin at end of the day, love po tayo lahat. Di ba si Kathleen Bernardo, si Daniel Padilla, yan yung pamangkin ni Robin Padilla? Yes, in fact, merong crypted, may crypted message na nilabas si Direk Daryl Yap, may kinalaman din daw sa politika ito. Believe it or not. Because si Kathleen Bernardo is a known supporter of Pinklawan daw yan no? Tapos daw, ito raw si Daniel. Si Daniel, yung tsuhin niya tumakbo under Duterte ticket. So, may usapang rin. Marami. May usapang pera, may usapang third party, may usapang politika. Yun ang marites dyan. Ito ang masasabi ko talaga, because of social media and the availability of mainstream media, kung saan kasapi tayo, napakabilis na po kumalat ang balita. At sabi ko nga ang may nagsabi sa akin kahapon na ito na raw ang pangalawang malungkot na hiwalayan next to the Sharon Gabi separation decades. Oo, ito na raw yun. Talagang sinubaybayan. Ang dami naghiwalay din siya. Wala namang nakialam na tao Oo nga yun ang mahirap dun Oo. Ako sabi ko nga sa sarili ko. Kaya sabi ko, katropang din dapat pag nagmahal tayo, pulido. Mga ganyan mga kaitsura natin. Sana all, palaging minamahal. Sana all. Anyway, katropang din, ako po hihingi po ng dispensa dahil ako po may atinan pong conference. Iiwan na muna kayo dyan ni Doc Chick. Basta na-report ko po, i-recap ko lang po ang report natin. Hindi po natuloy si Pangulong Bongbong Marcos dito po sa UAE dahil po sa Houthi situation po sa Yemen. May hostage situation po tayo. Number 2, napalaya na po ang 2 hostages ng Hamas na Pilipino, subalit nagsimula na po uli ang putukan. No? At pangatlo, ito nga po hiwalayang Kathniel, apektado po ang mga OFW. Ayan tama. Sabi ko nga sa inyo
Okay, sige, parting live. Parting Parting sige. live po from the Warwick Hotel dito po sa Doha, Qatar. Ito po yung katropang si Joseph Rivera na bumabati sa inyo ng isang magandang hapon. Happy weekend. Babawi po ako sa inyo next week. Ito po ang Bantay OFW Middle East. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, Katropang Joseph. Yan.